Magandang umaga po sa ating lahat. Andito naman po si Professor Nondon Conrera sa isang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook, live para sa mga friends ko at para sa mga followers ko dito at saka sa mga subscribers ko sa YouTube. Eh syempre po ay team replay na naman tayo. Pasensya na po kung medyo mahina ang aking boses ngayon dahil nasa isang public place po ako. At mahirap mag-ingay masyado, malaki ang boses ko. Pero sana narinig ninyo ang aking boses. Okay? Kung minsan may maingay sa background, pasensya nyo na po. Pag-usapan natin ngayon, at again, by the way, pasensya kung na-delay din ha, kasi may mga inasikaso po ako kanina. So, ang pag-usapan po natin ngayon, ito pong impeachment complaint na inihain ng isang abogado na ah, inendorso naman ng isang miyembro ng minority ng Congress, si Representative Nisay, laban kay Pangulong Marcos. So, mamaya natin pag-usapan yung mga paratang na ito ay mga drama lang, di ba? Sabi nga ni Senator Amy Marcos. Kasi ako bago ako nagsasalita, pinapasa ko muna yung complaint at nagkaroon po tayo ng kopya. At nakita ko kung gaano kahina at maraming butas ang impeachment complaint. Alam mo, napakaseryoso ho ng impeachment process. Ito po ay isang konstitusyonal na proseso na kung saan ang mga impeachable officials katulad ng Pangulo at ng Vice President at miyembro ng Korte Suprema at mga kasama at commissioner sa mga constitutional commissions ay uh, hold into account sa kanilang mga actions. Seryoso ito at may mga grounds for impeachment. Yung impeachment po niya laban kay Sara Duterte, klaro po yung grounds doon. Itong impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos ay mahina at legally unfair. At ito po ang dahilan kung bakit nasabi ko ito. Una-una po, gusto ko muna sabihin na pagdating po ah, sa proseso, mukha namang na-satisfy naman ng complaint yung requirement, at least dahil verified yung complaint, ayon sa Article 11, Section 3, Number 2 ng 1987 Constitution, finali siya ng isang private citizen, it is verified, and it is endorsed by a member of Congress. So on this narrow procedural ground, malinaw na warranted yung i-refer ito sa Justice Committee. Proper informed, tinupad naman ito yung requirement. Pero alam naman natin na ang impeachment hindi lang po yan nakabase sa kung yung procedural compliance ay nandyan. Nangangailangan to ng isang malinaw, espesipiko, at mga alegasyong substantiated na kung saan malinaw at malakas itong itinatatag na merong culpable violation of the Constitution, na merong graft and corruption, at merong betrayal of public trust. So, kailang ipakita na merong malinaw na paglabag sa saligang batas, merong katiwalian o kaya merong pagtataksil at pagkakanuno sa pagtitiwala ng bayan. Sa aking ganang opinion, on the substantive test, the complaint is flawed. It is uneven and in several respects, it is legally infirm. Ang isa sa mga pagkukulang nito ay ang mga aligasyon nito parang conclusion pero wala pong factual na basehan. Masyadong nag-rely ang aligasyon, ang complaint sa kung tawagin sa Ingles ay conclusory assertions na hindi sinusuportahan ng mga konkretong mga facts. Alam naman natin ang impeachment, kahit political ang likas nito, na nature, ay quasi-judicial process and therefore, kailangan na ang mga aligasyong ilalabas nito ay ilalabas din yung mga specific acts na ginawa mismo ng respondent. At ano yung kanyang duty legal na kanyang nilabag. At ang
may pakita na merong ugnayan yung mga ginawa o hindi ginawa sa isang impeachable offense. At sa ganang usaping ito, malinaw na nag-fail yung complaint na final laban kay Pangulong Marcos. Isa-isahin natin. Una, isa sa mga aligasyon ay di umano ay kasama o kasangkot o di umano ay pinag-utos pa nga ni Pangulong Marcos yung pag-kidnap o pag-arrest kay Ginoong Duterte. So, the claim that the President ordered and enabled the kidnapping and surrender of former President Rodrigo Duterte to the ICC. Ito po ang isang ground. But this is an assumption. Unang-una, yung word na kidnapping o forcible transfer, criminal terminology yan. Kailangang i-establish mo yung legal element ng offense. Nang nag-utos mismo ay si Pangulong Marcos. Na meron ka dapat ganong klase ng katibayan na siya mismo nag-utos. Permado niya. Ang mas matindi nito, debatable pa nga kung yung talagang claim na kidnapping ito ay totoo. Na kung yung pag-aresta ay isang hindi lawful na mekanismo ng pagtaliman natin sa international law. So, yung jurisdictional basis ng ICC hindi pa well settled. Okay? So, yung pagkakasangkot nito ng ACC, lalo pang ginagawang complex yung issue sapagkat may mga constitutional na usapin, may mga usapin ng international law, kasama na yung treaty at yung pag-withdraw natin sa treaty, yung mga prerogative ng Pangulo at ang mga na sa usapin ng foreign affairs, yung papel na ginampanan ng domestic law. Itong mga questions na to, ito ay pagtatalunan kaya hindi mo ito yung presume. So, the mere fact that you're impeaching an official means that you already have a basis that it was illegal. And yet, there is no basis because the legality has not yet been established. So, how can an act be considered illegal if there is no basis for that? Because the issue of the principle of international law and ICC involvement and the validity of the arrest warrant is presumed to be regular. And before it can be, para bagang kung hindi pa krimen yung ginagawin mo, paano ka masasakdal doon? Huwag mong sabihin na ang impeachment process hindi yung lugar para litisin yung constitutionality ng pag-arrest kay ah ah dating Presidente Duterte. Hindi yung tamang venue para i-litigate yun. Kailangan doon, i-litigate mo kung may sangkot ba si Pangulong Marcos sa pagpapa-arrest. Kung yung arrest nga ba ay illegal, pero yung pagpuprove na yun ay illegal, wala po yan sa impeachment court. Yan po ay sa ibang venue dapat inuusap. Kakaiba naman yan doon sa aligasyon kay Sara Duterte kasi kung kay Sara Duterte, malinaw na ang pag-disbalko ng pera, krimen. Hindi ba? Malinaw na ang pag-disbalko ng pera, krimen. Malinaw na ang hindi tamang paggastos ng pera ng bayan ay krimen. So yan ay napatunayan na ng korte na yan ay iyan ang batas. So ngayon, ang pag-uusapan na ng nilabag pa ni Sara Duterte yan. Itong kidnapping di umano ng Pangulo, na dating Pangulo, hindi pa yan malinaw na pinagtatalunan pa yan, in fact. And we're not even sure. So that is one of the fundamental problem. Nakita nyo ba yun? Hindi pwedeng ihalin tulad sa kaso ni Duterte kasi sa kaso ni Sara Duterte, meron ng basihan na yung act na kung saan siya ini-implicate ay krimen o violation ng batas. So, ang impeachment court, ang patutunayan na lamang doon kung ginawa ba ni Sara Duterte yun. Dito kay Pangulong Marcos, wala pang korte, wala pang ruling na nagsasabi na unang-una kidnapping ba yun nangyari. Pangalawa, illegal ba yun? Pangatlo, wala bang karapatan ang Estado na tumalima sa ating mga obligasyon sa international community. Di ba? Yun. Malinaw yun, ha? Ibig sabihin yan, paano mo i-impeach ang presidente sa isang aksyon na hindi pa nga narurol kung legal o illegal?
Mm. Yung kaugnayan doon sa isang punto tungkol doon sa di umano ay ang presidente he failed to veto unprogrammed appropriations in the General Appropriations Acts for 2020 to 2026. Naparabagan yung unprogrammed appropriations, mali. Unang-una, ang presidente talaga namang pumipirma yan ng budget at minsan binibito niya. Ngayon, wala pa ng basihan na unconstitutional ang program appropriations. Lilitisin pa lang yan. The premise is that because there is no ruling from the court that it is unprogrammed appropriations are unconstitutional, then there is no basis to say that because the president did not veto the unprogrammed appropriations, that he committed a violation of the Constitution. Eh wala pa nga sinasabi ang korte. So katulad din yan doon sa pagkidnap. Paano mo i-impeach ang isang tao sa isang act na hindi pa nga ang presumption ay legal? Hindi ba? So, paano magiging unconstitutional ang program appropriations na hindi ang presumption diyan ay yan na irregular? So, yung unconstitutionality dito debatable. So, hindi natin pwedeng masabi na yung failure of the president to veto that because it is unconstitutional is an impeachable offense. Di ba? Nagigets yung point na hindi pa narurule na unconstitutional yung act ng yung mismong provision. Paano mo yun? There is a presumption of regularity. Eh bakit kung hindi binito ng Pangulo yun, paano mo masasabing violation of the Constitution yun? Eh wala pang sinasabi na violation ng Constitution yun dapat niyang binito. Okay? So there is no controlling Supreme Court doctrine that can support it. There is not even an evidence of deliberate constitutional evasion because it's his job to sign the budget. May mga aligasyon ng corruption and kickbacks that the president benefited from kickbacks arising from budget and sessions and ghost flood control projects. Of course, these are theoretically impeachable. Pero doon sa pleading, walang nakalista ng mga projects na kung saan mismo ang presidente nakinabang. Walang co-findings na nagsasabi ng presidente ni-implicate. Kung meron man, merong ano ah, meron lang mga assertions. You have to have evidence. We know that impeachment does not require proof beyond reasonable doubt, but it does require allegations to be sufficiently justified and supported by evidence. By particulars, and the absence of such particulars renders, at best, the accusation that he was involved in ghost projects and corruption and kickbacks to be speculative. So there is no basis. Isa pang nakakatawa dito, isa sa mga ground, kung yung daw pag-create daw ni Presidente sa ICI ay shield of corruption. They claim that the President created ICI to shield corrupt allies. But this is, again, an accusation that it's not warranted by evidence. It is unsupported by constitutional or any statutory analysis. So, to sustain this allegation, para lamang masuportan nito, kailangan dapat i-establish ng complaint na ang pag-create ng ICI ay illegal. Walang karapatan ng presidente maglikha ng ICI. Paano mangyayari yun? Eh, presidente siya. Na dapat ipakita na yung ICI walang ginawa kundi mag-obstruct ng accountability. Paano mo ipapakita na may mga sinampanan ng kaso? Or kung may obstruction man, that such was attributable to the president himself at hindi ng ICI. And none of these elements are adequately mentioned in the complaint. So again, it's a leap of faith. It's an accusation that doesn't warrant any attention at all. At ang higit na pinakamatindi dito, yung isa sa ground na
sinabi sa complaint ay ang presidente daw ay drug addict. Ang kondisyon would impair judgment and therefore kailangan niyang ma-impeach. Hindi ko alam kung ang ah ah ito ay isang dapat seryosohin. When you're going to impeach someone for incapacity or unfitness, kailangan mo ng competent evidence ng medical findings, ward testimony, or even an officially document conduct demonstrating actual incapacity na talagang hindi kinaya ng Pangulo ang pagiging presidente. Yung sinabi ng kanyang sisterhood na si Amy Marcos, yun ay alegasyon. Anong prueba? So historically, impeachment proceedings have consistently rejected unsubstantiated claims or personal pathology as insufficient grounds for removal. Kapag wala kang ebidensyang pinakita, ang mga aligasyon mo will collapse into forms of character attack. So, personal na atake. So, in short, wala pong matibay na tinatayuan ang mga complaint na ito. While the complaint is procedurally admissible kasi final naman ng citizen, na-verify naman at in-endorso naman ng isang member ng Congress, it is substantively and woefully flawed. It is very, very legally weak, fragmented. It has legally indefensible accusations. And actually, it undermines its own argument. So, ang aking conclusion dito, yung complaint, medyo may pagka-political. Yung, yung mga aligasyon doon, parang opposition write-up na mismo ang oposisyon sinasabi mahina. Kasi sabi nga ni Erice, wala ito eh. Mismong si sisterhood ni Pangulong Marcos na nagbulgar di umano na si President Marcos ay adik ay ang tawag dito ay drama lang. Di ba? Eh sila mismo hindi kumbinsido eh. At may paratang pa nga sila na ilo daw abogado na nag-file ay konektado sa First Lady. Dahil oo nga naman kapag ito ay na-dismiss, isang taon na hindi pwedeng impeach ang Pangulong Marcos ayon sa ruling ng Korte Suprema. Kaya nga 'di ba na-dismiss yung na dismiss yung kaso o hindi naman dismiss on procedural ground. Ang Supreme Court nagsabi na unconstitutional yung filing ng kay Sara kasi nagkaroon na ng bar. Eh ganun din ang nangyari sa kasong ito. Hindi ko sinasabi na ganun na nangyari. Pero ito ay mga sinasabi ng iba na ito daw ay pakala lang ng mga Marcos. But, that remains to be seen. But what I'm just doing right now is that this is something I just evaluated the complaint in my humble assessment. It is unlikely to survive sustained scrutiny under standards traditionally applied to impeachment cases. At sa tingin ko, magiging pinaka-contribution lang nito kapag ito'y na-dismiss ay iba-vaccinate nito ang presidente against any impeachment for 1 year. So yun ang problema nitong impeachment complaint na ito. Yung malinaw na hindi malakas, mahinang-mahina. Ay nako. So sige, sana ako'y nakapagturo sa iyong kaisipan ay plus ko yung mga puso at napabagong panahon sa buhay, lalo-lalo na sa usapang politika. Dahil sabi sa kanyang Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP Serve the People. Sige, kita-kita na lang tayo sa Biyernes. Sa kwentuhan ulit. Meanwhile, tuloy ang buhay, trabaho, balik trabaho tayo. Balik tayo sa ating mga normal na mga routine. Lagi ako nagpapasalamat, hindi ka bumitaw sa akin. Okay? So, lagi yung sinasabi, ingat-ingat po lagi. UP na rin mahal. Mula sa magandang umaga, magandang
tanghali, magandang hapon, magandang gabi, nasaan man kayo naroon sa mundo, lalo na sa mga team Talk to you Friday. Bye for now.